Okay. Okay, so late na tayo. Kung kailan iti-testing ko pa tong Ace Pro 2, may kasama. Ano to? Insta360 X4 na ba naman yan? Nakakalimutan ko rin mga camera ko. So hello, good morning. So half day ako ngayon. Kasi nga may natupag. So ayun, testing it out. X4 tapos itong ano ko ano to? Ace Pro 2. So meaning tandem na action camera and 360 camera for today's video. I hope maganda siya, magandang kinalabasan, and it can sync, or I can sync it both. Hindi ko pa alam kung paano siya i-sync. Yun yung ano ko, yun yung downfall ko. Ay, downfall. Pero ang hirap niyang mag-start ng recording pag itong Ace Pro 2. So hopefully maganda yung ano, yung output niya. Naka-manual setting siya for ano, for night time. Kaya reviewin natin mamaya kung pasok ba sa ano, sa ano to? Sa night, sa low light. So ang gamit ko lang na mount is yung mismong ano pa to? Magnetic niya, nakasama yung default o yung that comes in a box. Isa lang yung kasama eh. Dapat nga yung kinuha ko yung dalawa yung mount na available. So 2:04 11 minutes na lang bago tayo ano, lumagpas sa half day natin. Ang galing-galing. So good morning sa lahat. And yes. So ito yun. Hindi ko lang matandaan kung parehas ba sila ng setting. Hindi ito naka-manual. So naka-auto settings tong ano, tong X4 ko. Kaya medyo hindi ko lang masasabi kung ano siya, kung medyo darker ba siya compared sa ano, sa kuha nitong Ace Pro 2. And also testing for wind noise kasi naka wind guard na rin naman na ako. Ito wala. And of course, I'm still using my Sony LC, ano ba yan? ECM LV1 microphone, yung stereo as usual, yun pa rin yung gamit ko. Of course, nandyan pa rin yung naririnig yung paghinga ko kasi nakatutok sa may bandang taas ng ilong ko yung ano to? Itong microphone ng ano, ng GoPro. Sorry. Ace Pro 2. Why I switched to Ace Pro 2 kasi madalas kasi gabi ako nagra-ride. And alam naman natin na hindi ganun ka-okay yung mismong low light function or low light capture ni GoPro. Kaya nag-decide ako na i-trade in to somewhere GH. Basta dun sa GH na. Kasi dun may available na tumatanggap ng trade-ins for old cameras, for new ones, brand new or second hand. Depende na kung anong trip nyo. Pero sa akin, I decided na gawin yun kasi ako rin naman ayoko na maging bias sa noon akong camera. Oo, ilang taon din akong gumagamit ng GoPro and hirap siya talaga sa sa low light. I would be honest about it kasi based on experience na rin. So hindi ako magiging bias sa parehong brand. Pero
for now, we're talking about the Ace Pro 2 kasi in the first place, yun yung unang-unang dahilan na naisip ko bakit ako magsi-switch for low light capture. For better low light capture, yun yung ano ko, yun yung goal ko. Kasi nga, as I mentioned, gabi nga ako madalas mag-ride. And with the experience ng ng X4, 360 capture pa lang niya, wala na akong masasabi. I mean, low light is good, you can adjust the ISO, lagpas 1600. GoPro can go about maximum of 1600 yata yun. As far as I can remember, 1600 yung maximum pag oras na na GoPro. Pero for me, ito yan eh. I will still be reviewing this clip. Isang buong clip to, pareha sila. So cut na lang ako if in case na meron tayong magandang maibibigay na review. Pero for this specific video or for this clip, gagawin ko siya na parang sabihin natin na one whole vlog, para sa ganon makita natin yung mismong quality ng sa low light situation ng Ace Pro 2, and at the same time tandem with X4, with the Insta360 X4. Hindi ito sponsored at mas lalong hindi ako kinontak ng Insta360 para sa ganun gumawa ng review sa kanila for gumawa ng review for this specific video. Kasi ang sa akin lang din is sarili kong opinion on why would you think na you would switch to Insta360 Ace Pro, or maybe with another brand by the name of Osmo. Yun na nga yun. Actually, I was also thinking of either getting Osmo or the Ace Pro 2. It was a big dilemma for me kasi in the first place, kung magdi-DJI ako, so panibagong range of accessories and connectivity, hindi ko na masyadong magets yung yung mismong pag-edit nun. Of course, simpleng edit lang naman yung mga ginagawa ko, hindi siya yung tipong high-end na cinematic. So pagpasensyaan nyo na kung sakaling ako rin mismo magbibigay ng opinion ko na hindi ganun ka-professional. But then on the other hand, I'll give you an honest opinion on why I switched, and at the same time bakit maganda yung better low light capture na camera yung kukunin natin. Kasi ako rin naman hirap ako sa mismong kuha ng GoPro before. Hindi mo siya ma-adjust sa Premiere Pro or sa kahit na nung editing app. Ako personally, I like to talk on based on more experience, ganyan. Oh, I cannot see yung capture niya. But then maybe if I open my app dito, ooh, seems good. Promising sa sa phone. Pero hindi ko I think it's much better na makita natin sa PC kasi phone pa lang promising na yung mismong preview niya. But we'll see. Kasi ako rin naman, kung sakaling sabihin natin na meron akong gamit, I totally make use of it. Pero pag minsan talaga, pag oras na ikaw rin mismo ang gigigil na rin. Why? Of course, you cannot adjust the exposure kasi sa Premiere Pro hindi basta-basta ma-adjust yung mismong exposure ng isang video. Kaya manggigigil ka talaga sa mismong output na ibibigay niya sa'yo. Ay nako, nag-vibrate pa. So may vibrate function din pala tong Ace Pro 2.
na kung saan pag okay, ganun pala. So may feature pala tong si Insta360 Pro Ace Pro 2 na magva-vibrate siya pag mag-uumpisa na siyang mag-record. So as I said, preview pa lang sa phone, ang ganda na. What more? Pag oras na ano na to, nasa PC ko siya ipi-preview. And I like the dynamic range of it. Tulad ng sabi ko, gusto ko yung dynamic range niya and the color, yung kulay. I mean, sa phone pa lang maganda na. What more pag oras na sa PC to. So medyo pasaway lang talaga. Hindi, medyo talagang pasaway. Hintay bring. Okay. So dito tayo sa number 5. And yes. So yun na lang muna tong video ko for now. Actually this is just a preview ng both what we can do on the Insta360 Ace Pro 2 and ano to? Insta360 X4. Ang kulit. So, I'm really sorry kung sakaling ganun ako mag-vlog na sobrang stuttering and super nabatawag mo dito? Kasi hindi naman ako ganun kagaling magsalita on a public level. So, mamaya na lang muna. So, ito na lang muna yung mismong honest opinion ko. And for the preview, I'll be giving a bit of insight kung anong tingin ko na ano ba yung tingin ko